Pag nakakita ka ng chords na merong ganito, yan, nasi yan sa skala. Kung anong meron yung chord. Ito ba ay major or ito ba ay minor? Kung gusto mo ring malaman ito, manood ka. Dahil ituturo ko sa inyo to na napakasimple lang. Bago ang lahat, ituturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga tinuturo ko. Let's go! Mahalagang malaman mga master na yung ating mga chords, mapa minor man yan or major, is galing yan sa skala. Meron tayong C major. Yan. So, galing yan sa skala na C major scale. Meron tayong C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. So, yung ating major na chord na to na C is meron yang 1, 3, 5. Sa 1, 3, 5 sa scale is meron siyang C, E, at G. Yan yung formula kaya na-identify siya as major chord. Take note dyan mga master. At pag gagawin na natin yung C major 7, sample sa ating C na yan, maglalagay na tayo ng M, A, G, yan, bago 7. Ang ibig sabihin sa M, A, G na yan is major. Take note dyan mga master kasi magkaiba sila pag minor M lang nilalagay dyan. Single na letra, small letter M. Tinutukoy dyan yung skala. So, nakalagay sa pinakalas niya is 7. So, yung pang 7 sa major scale. Take note mga master ha, kasi major yan. So, yung pang 7 dito sa ating major scale na C is B na note. Yan. So, C, D, E, F, G, A, B. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung B. So, ibig sabihin, yung formula natin na C major, ilalagay natin yung note na B. Kumbaga, dagdagan natin ng nota na B. So, saan natin makikita yung B? So, dito na papasok, kaya lagi kong sinasabi na napakahalaga pag alam mo ang nota sa fretboard mo. Kasi, kahit anong formula na ilalatag dyan is ma-identify mo kung saan yung nota na yan. So example, sa open chords natin na C, yan. Identify muna natin yung ring finger natin, nandito yung C. Middle finger is E. Then meron tayong open G. At meron tayong C sa index finger which is octave lang. Yan, inulit. At meron tayong high E. So overall, meron lang siyang tatlong nota. Gaya ng sa nakasulat sa formula niya. Tatlong nota lang. Composed of 1, 3, 5. So dito nakalagay 1, 3, 5. Yan. So ngayon ilalagay natin yung B natin. So dito sa B natin is yung ating index finger. Tignan nyo mabuti. C ito. Pag binitawan ko to is may nota na B dito. Yung open B string. Yan. Sa second string natin. Ito ay open B. So, ang gagawin lang natin sa ating open chord na C, simple, bibitawan lang natin yung ating index finger. Yan, ganyan. O, matitira yung dalawang daliri na to. Ring at middle. Yan. So, yung C natin, na tinanggal lang natin yung ating index finger, yan yung ating C major 7. Yun na. So, pag alam mo na yan yung mga formula na yan, yung ating C major 7 pala is merong C, E, G, B na nota sa loob. So, ma-identify mo na yan. Hindi ka na nakarely na pag sabing C major 7 is ito lang yan, dalawa. So, ito, nagre-rely lang tayo dito sa forma na to. Tuwing merong C major 7 is laging dito tayo. So, pag ilalagay na natin yung C natin dito, example, barcode na C dito, or dito, hindi natin ma-identify dito yung C major 7 kasi ito lang yung ating alam na C major 7. Yan yung nakarely sa mga chord chart na tinitignan lang. Unlike sa alam mo yung nota, kaya mong gawin yung C major 7 na yan sa kahit anong shape na C. Example, meron tayong barcode dito na C. Yan. So, pag ma-identify natin ito, index natin C, middle finger natin G, ring finger natin is C, E naman yung ating pinky finger. Yan. At yung itong high E string, third fret is G din yan. So, another octave lang din yan sa fifth. Pag i-identify natin,
meron tayong root, fifth, root din ito, third, fifth. Yan. Kasi magkakatunog sila. Same silang major chord. Ngayon, yung B, hanapin natin dyan. So dahil alam mo na yung formula at alam mo yung nota sa fretboard, simple, ma-identify mo dito kung saan yung mas malapit na B. Yan. So, example, dito sa ating ring finger, ito ay C na note. Pag inatras natin, ito is B. Ito. Sa fourth fret ng ating G string is B. Yan. So, isasama natin to. Ngayon, gagawa tayo ng paraan. So, hindi naman pwede na itong ating ring finger is pupunta dun papaloob kasi mababangga siya dito sa ating middle finger. So, ang gagawa nung B na note na yon is gagawin ng ating middle finger. Ganyan. O, siya yung gaganap dun sa B note dito sa fourth fret ng G string. Then, itong ating ring finger is pupunta siya doon sa fifth, yung G. Yan. Sa dating inapakan ng ating middle finger. Parang nag-swap lang sila, nag-switch. Yan. So, ito na yung ating C major 7. Kaya magkakatunog sila. Di ba? At kahit dito pa tayo sa bar chord na E shape, yan, kumbaga sa cage, ito ay C. Kaya pa rin nating makuha dito yung mga nota. Example, yung B na malapit dito is nasa D string, 9 fret ito. B ito. So, ilalagay lang natin yon. So, ang mangyayari naman dito is magsiswitch naman yung daliri. So, ang gagawa nung B ito is gagawin ng ating middle finger, yan, B. Then, ito yung ating ring fingers, papunta siya doon sa E na kaninang inapakan ng ating middle finger, pupunta siya dito. Yan. Kasi yan yung third ng ating C. Then yung ating pinky is pupunta dito sa G. Yan. So ganito na siya. Yan. So ito ngayon yung ating C major 7 dito sa bar chord na 8 frets. Yan. Magkatunog sila. Diba? At pag gagawin naman natin tong C minor 7 is ang gagawin lang din natin yung scale na minor. Yan. So, sa ating C minor is galing yan sa scale na C minor scale. Ano yung C minor scale? Meron tayong C, D, E flat, F, G, A flat, B flat. Yan. Paglagyan natin ng mga numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or kilala rin sa interval na meron tayong 1, 2, nilalagay flat third, 4, 5, flat 6, flat 7. Yan. So, ito yung nota na pang number 7 niya sa ating minor. Yan. Scale. Yung minor chords is binubuo yan ng 1, 3, 5. Pero this time yung 3 niya flat. So, pag C minor is meron siyang C, E flat, at G. Yan. Kaya yung C minor natin ganito. So, itong note na to, supposed to be pag major, ilalagay dito. So, ito ay E, dahil E flat sa minor chord is ito yon. Kaya pag titignan natin to, index finger C, ring G, another C, ito, yung pinky, din ating middle finger, nandito yung E flat. Yan. Kaya ito tinawag na minor chord. Ngayon, ilalagay natin yung pang number 7. So, yung pang number 7 niya is B flat. So, dito, napakadali lang ang mga C minor 7 dito kasi bibitawan mo lang itong pinky finger. Yan, ito. Kasi pag binitawan mo to, kasi ito ay octave ito. Yun, octave. C yan. Oh. Pag binitawan mo is masasali dito sa binar chord mo, ito. Yung third fret dito sa G string, yung B flat, yung number 7 sa minor scale, B flat. So, ito yung ilalagay natin. So, pag meron kang C minor, bitawan mo lang yung pinky finger. Pag merong C minor 7 ang nakalagay. Yan. Another example pa tayo. Gawin nating D minor. So, D minor is galing yan sa
D minor scale. So, sa D minor scale natin, meron tayong D, E, F, G, A, B flat, C. Yan, ito yung number 7 niya, C. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C. So, example, sa open natin kukunin. So, ito yung open natin na minor, na D. So, ilalagay natin yung pang number 7. Yung pang number 7 is C. C natin is nandito sa B string first fret. So, simple, ang gagawin mo lang is patunogin mo lang itong C na to. So, dito, ibabar mo lang itong index finger mo sa first fret, dalawang string para masali mo tong C. O, yan. Kumbaga, ganito lang siya. O, yan na yung ating D minor 7. Pag sa bar chord, dito yung D minor natin. Bitawan natin ng pinky. Kaya magkatunog sila. So, ganun lang kadali. So, dito tayo sa tanong natin ka-master, yung B major 7. Yan. So, yung B major 7 is galing yan sa B major scale, siyempre. Sa B major scale natin, meron tayong B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp. Yan yung B major scale. Sa major chord. Ngayon, dahil may nakalagay 7, B major 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilagay natin yung ating, ito, yung A sharp. Yan, ilalagay natin siya. So, sa ating B, so A sharp is nandito. Yan, third fret ng ating G string. So, ganun lang din gagawin natin. Bali, magsiswitch lang itong dalawang daliri. Yan, no? B major 7. At bonus pa mga master, pag alam mo yung mga 12 notes, pagkakasunod ng mga nota, is kahit hindi mo na gagawin yung mga formula ng lahat, bawat chords, pwede mo na lang iusod. Kasi itong mga chord na to is movable. Example, sa B major 7 natin. Yan. So, tignan nyo yung 12 notes natin, yung bilog. Yan. So, B major 7, pag iusod natin pabante, C major 7. C sharp major 7, D major 7, D sharp major 7, E major 7, F major 7, F sharp major 7, G major 7, G sharp major 7, A major 7, then A sharp major 7, pagdating dito B major 7. Octave yan. So nalaman mo na agad yung 12 na major 7 chord. At pag magtatanong ka kung saan yung flat na major 7, yan, halimbawa D flat major 7. Actually mga master, babalikan mo lang yan. Kumbaga, gagawin mo. So, ito ay B major 7. Pag patras ka, huwag ka nang gumamit ng sharp, syempre. So, B major 7, B flat major 7. Ganun na. Hindi na A sharp ito. Kasi patras tayo eh. Meron tayong reference notes na B. So, B flat major 7. Then, atras pa tayo. So, A major 7. Then, A flat major 7. G major 7, G flat major 7, F major 7, E major 7, E flat major 7, D major 7, D flat major 7. Ito yung sagot. C major 7, B major 7, B flat major 7, A major 7. Yan. Ganun lang din sa minor. Yan. So, sa minor natin na ito, C minor, then pag tinanggal yung pinky, C minor 7. So, sundan mo lang din ng 12 notes, so on so forth. Alam mo na agad yung 12 na minor 7. So, C minor 7, C sharp minor 7, D minor 7, D sharp minor 7. So on so forth, alam mo na ang lahat ng mga major 7 at minor 7. Basta alam mo yung bilog na to. So yun lang sa video natin na to mga sir. Sana nalinawan kayo dito sa ating tutorial mga master, para every time na makakita tayo ng mga ganyang mga chords is hindi tayo matakot. Dahil napakasimple lang yan. Basta itong tandaan nyo mga master, unahin nyo talaga yung mga nota sa fretboard para hindi kayo malito. So hanggang dito lang, this is Mark Music. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig sa gitara. Peace out!